Take my hand, we're gonna go to Central Park as friends. Lie under blue skies, sunshine, a bottle of wine. Talk about our daydreams, hey, it seems we're kind of alike. Wave our hands at every single airplane in the sky. Under blue skies, sunshine, a bottle of wine. Good morning! Today is our official day 1 here in Osaka, Japan. And today, magtutour tayo sa mga tourist spots na hindi naman napuntahan nung first time naman dito sa Osaka. Kaya naman today, iikutin natin sa abot ng aming makakaya ang mga tourist spots na pwedeng-pwede. By the way guys, it's around 10:30 in the morning. Late kaming lumabas. But that's okay guys kasi sobrang pagod namin kahapon. So for today guys, nakabook ako ng Osaka E-Pass sa Klook. Yes, yung E-Pass na yun guys ay magbibigay sa inyo ng admission sa mga attractions around Osaka. So you can book that one sa Klook then guys and use my code DOKSAMIKLOOK for discount. So dyan banda guys ay yung JR Station, Shin Imamiya JR Station. And then dito banda naman yung aming hotel which is yung Hotel Aaron. Ayan. Yan. So ito guys, we're going to JR Shin Imamiya Station. Yan yung Mega Donkey guys. Oh. Mega Donkey, tapos merong Daiso. Yan. Tapos dun lang yung aming hotel. So we are here sa may Shin Imamiya Station guys. And we decided na unahin namin tong Osaka Castle. Ito yung nakabutang. So, from the train station, guys, medyo malayo pa si Osaka Castle, guys. But, you have two options. Pwede nyong lakarin. Pwede kang sumakay, guys, ng ganyan. Para siyang train. Let's buy some ticket. Yeah. Thank you. We are here inside the train. Road train para yung pangalan dito guys. And yung pamasahe niya ay 400 yen per pax. Hindi pwede gamitin ng Osaka Amazing Pass or Osaka E-Pass dito. Kaya nag-purchase kami ng separate ticket for this one. Kailangan talaga to guys kasi halos lagpas 1 kilometro din guys. So we are here at the last stop of the road train, etong Gozobone, na malapit lang din sa Osaka Castle. So if you plan to go to Osaka Castle, dyan lang, may bridge dyan, yan. And if you want to also ride the boat, pwede dito guys. If you have the Osaka Amazing Pass or the Osaka E-Pass, pwede nyo siyang i-avail here at sumakay sa Gozobone. And I recommend na i-try nyo talagang sumakay sa Gozobone guys, because Gozobone is a Japanese golden boat na dapat ma-experience nyo talaga, especially if you're here sa Osaka, Japan. If you have the Osaka E-Pass QR code, if you want to ride the Gozobone boat, papalitan nyo muna yung ticket nyo. Ayan, bibigyan talaga kayo ng physical ticket before kayo pumila doon. So, 12:30 yung departure area and ilalagay ko na lang dito yung mga departure time para alam nyo kung anong oras kayo pupunta dito.
And guys, alam nyo ba na if you have the Osaka Amazing Pass and the Osaka E-Pass, ayan, ang laki ng savings you guys kasi 1,500 yen yung bayad ng boat ride. And kung wala kayo niyan, ayan, 1,500 talagang mawawala sa'yo. And that's equivalent to 550 pesos. Sunshine, a bottle of wine, talk about our daydreams. Hey, it seems we're kind of alike. Hi! Welcome to Gozobone Boat Ride. This will take us around 20 minutes and iikutin niya around Osaka Castle. Hey, it seems we're crossing the line up. Sunshine, a bottle of wine, talk about our daydreams. Hey, it seems your hands on my thighs. Wait, is this right? 'Cause I'm so in love. Since we're done, now we're on to our next stop, which is yung Aqualiner. Yes. So, hindi pala kami pumasok sa loob ng Osaka Castle since nakapunta na kami last time. Pero if kayo guys, if first time nyo dito, I recommend na pumasok talaga kayo sa loob para ma-experience and makita nyo din yung history ng Osaka Castle. So now let's go to our next destination. I'm so excited guys kasi again, this itinerary, mga hindi naman napuntahan to nung last visit naman dito sa Osaka, Japan. Yes, gaya ng Gozobone, hindi naman siya na-try last time. Pero yung Osaka Castle, okay na kami nung first time. And for our next destination, hindi din naman to napuntahan yung Aqualiner bus, hindi naman siya nasakyan. Kaya eto talaga yung purpose namin for this trip here in Osaka, ang mapuntahan ang mga lugar na hindi naman napuntahan nung first time naman dito sa Osaka. Kasi again, Osaka is one of the largest city here in Japan. Kaya imposible talagang maikot mo yung Osaka guys. Kaya I recommend you stay here ng ilang araw if you want to explore more of Osaka. So by the way, from Osaka-jo or sa Gozobone Boat Pier ay pwede nyo lang lakalin yung Aqualiner guys. It takes around 10 minutes or 800 meters. Yan. Sobrang init. Pero carry naman, di ba? Gala yung pinunta natin dito. So, laban! So, while walking guys, nakadaan kami ng Lawson. And anong oras na ha? 1:17 PM na. So, papasok tayo sa Lawson. Kasi wala pa kaming lunch. Ooh! Sarap nito. Solve ang ating lunch. Nagunigiri lang kami guys, tas nag-drinks from Lawson. And now, let's continue. We're going to Aqualiner. Yan, nilalakad na lang namin guys. And we're almost there. Ayan na. Malapit lang pala siya sa train guys. So, yung JR station. Ayan. So, hindi tayo mahihirapan for our next destination. Let's go. So, na-claim na namin ang aming ticket sa Aqualiner, guys. Ayan. So, meron siyang time na schedule sa departure. And, alam nyo ba na if wala kang QR code or e-pass, guys, yung bayad dito is 1,800 per person for adult. O, diba? So, ang laking savings if may Osaka e-pass ka. So, time check, it's 1:55 PM and it's recommended na 5 minutes before your departure time is andito ka na guys. So, eto na nga at andito na kami. Hello.
Thank you. So we are boarded inside the Aqualiner bus. So basically, it's a hop-on, hop-off pero boat yung sasakyan natin. And iikutin niya ang Osaka. And it will take around 40 minutes of cruising, guys. So let's enjoy and chill here sa Aqualiner bus. Wow, sulit na sulit ang 40 minutes ride natin sa Osaka-jo Aqualiner Waterboat. Ikot natin yung Nakanoshima River. Yan, sobrang sulit talaga guys, and it's a must-try activity if andito kayo sa Osaka, especially if meron kayong Osaka E-Pass. Now for our next destination guys, we will be riding the train kasi pupunta tayo ng Osaka Station, and from Osaka Station marami na tayong mga spots na pwedeng bisitahin. Unang-una sa lahat yung Umeda Sky Building. Buti na lang malapit yung Aqualiner na boat sa train station. So this is the JR Osaka-jo Koen Station. Down. So guys, we are here sa my JR Osaka Station, and yun na nga, ang lawak talaga ng Osaka Station guys. So eto na nga, at hinahanap na namin yung way going to Umeda Sky Building. So from here guys, it will take around 800 meters ng paglalakad going to Umeda Sky Building. So let's go at maglakad. Sobrang init pero carry naman. It's around 3 PM na guys, and let's go! So ang ganda talaga dito sa Umeda, kasi alam nyo ba, ang Umeda dito sa Osaka, Japan ay kilala bilang shopping, commercial, and business center ng Osaka, Japan. Kaya naman pansin nyo, ang lalaki ng mga buildings guys, ang gaganda pa ng mga buildings dito. And isa na nga sa pupuntahan natin dito, ang Umeda Sky Building. So we are here finally sa may Umeda Sky Building. Nasa labas pa kami guys. So alam nyo ba na sikat ng Umeda Sky Building dahil it's a 2-tower building. Napaka taas na tower connected by a floating garden or observatory deck. And sa observatory deck guys, etong maganda, we have a free admission sa Kuchotei-in Observatory Deck. And ang maganda pa guys ay meron tayong free admission sa observatory deck dahil meron tayong Osaka E-Pass. Gusto talaga dito guys ay yung escalator nila. Sobrang ganda and sobrang Instagrammable. So let's go upstairs. Nasa 173 floor siya guys. Ganyan siya kataas. Yes, so super amazing. So, yan yung pangalan guys. Kuchotei-in. Yan. I-claim natin yung ticket guys sa reception. Look E-Pass. Ang bilis lang, nakuha na natin ang ating admission ticket para sa Kuchotei-in Observatory Deck. Yan.
For example guys, wala kayong na-book, don't worry kasi pwede pa din kayo magpa-picture sa napakagandang escalator. Ito yun siya. Yan yung mga escalator dito guys. Yan yung paakyat, yan naman yung pababa. So for example, kung ayaw mong manood sa observatory deck, yung escalator na yan guys, libre mo siyang magagamit. Yan. Let's go upstairs guys. Let's go to Kuchotayen. Tignan nyo kung gaano ka-aesthetic ang view dito guys. Ayan. So wala pa tayo sa observatory deck. Aakyat tayo para mas makita natin yung buong view. Pero dito pa lang na floor, kitang-kita na. Napakagandang view ng Osaka. Meron din silang love lock na available dito. Pwede kayong magpagawa ng ganyan. Love lock. Grabe, ang ganda guys. Ayan. Welcome to Floating Garden Observatory here in Omeda Sky Building, Osaka, Japan. Ang floating observatory deck here in Omeda Sky Building is one of the distinctive landmark of Osaka, Japan. And grabe, kitang-kita dito ang napakagandang skyline ng Osaka. It's a must talaga na mapuntahan nyo etong sky building guys. And ma-experience nyo dito at makita ang ganda ng Kuchotayen or Floating Garden Observatory Deck. So guys, we're done with the Omeda Sky Building and supposedly pupunta kami ng Shin Imamiya sa hotel namin para mag-refresh. Kaso lang biglang umulan and then sobrang lakas ng ulan kaya hindi kami makaalis. Ang init kanina, tas ngayon, grabe ang lakas ng ulan. Grabe. So today ay magka-cafe muna tayo dito. Dito lang to sa may 4th floor ng Omeda Sky. And then, yung pangalan ay Makuhay Cafe. So, we're back again here sa my place namin. Hala, walang ulan. Grabe, ang lakas ng ulan dun banda sa sa may Osaka Station, Omeda. Grabe guys, dito walang ulan. As in. Diba? So, yes, yung labas pala ng Midosuji Line na Dobutsuen Mae Station ay yung Mega Donkey. Ayan guys. Yan yung Mega Donkey, yan yung Midosuji Line, and yan yung JR Shin Imamiya Line. O, diba? Ang lapit. Tapos may Daiso, Family Mart dito, Family Mart doon. Grabe, ang ganda ng location ng hotel namin. I tell you talaga. And yan pala yung aming hotel. Maliit lang yung facade niya. Pero kitang-kita nyo yung red na signage. Yan yung hanapin nyo para hindi kayo mahirapang maghanap just in case na dito kayo magstay. Yan. Kasi yung maliit lang na Hotel Aeron yung makakita nyo guys. Dito kami kagabi sa may Daily Yamazaki bumili ng pagkain. And dito na din yung entrance sa Shinsekai. Ayan. Shinsekai. So, ito pala yung Shinsekai guys. Oh. Yan. So, this is also known as New World. So, that's the Chuten-kaku Tower, which is yan muna yung pupuntahan natin before tayo mag-explore around Shinsekai. Grabe guys, ang ganda. Ang ganda ng vibes dito. Napaka-vibrant niya. Napaka-daming stores. May mga tao, pero hindi siya overcrowded. Sinasabi ko sa inyo guys, para talaga siyang Dotonbori na konti lang yung tao.
And marami ding mga kainan dito, guys. So, I'm loving the vibes here. Actually, first time kasi naman dito, guys. Hindi naman ito napuntahan last time, tong place na to. Kaya na-amaze ako now. So, first natin gagawin ay pupunta tayo sa Chutankaku Tower. And let's go! Number 2. We are finally here in Chutankaku Tower here in Osaka, Japan. It's our first time, guys, and sobrang nakaka-happy kasi alam nyo ba na every city na napupuntahan namin sa Japan, pinupuntahan namin yung tower gaya sa Nagoya, yung Mirai Tower, or sa Sapporo, yung TV tower nila doon, sa Fukuoka din, and then sa Tokyo. So now finally napuntahan na din namin tong Chutankaku Tower na iconic tower dito sa Osaka, Japan. Yan, ang ganda. Hindi siya ganoon ka-tall compared to other na mga tower. So every side corner ay merong ganitong nilalagay. So dito mo makikita yung mga landmark. Yan. Yan, gabi na kasi, guys. Medyo hindi nakita-kita. Pero yung mga city lights, napakaganda. Napakaganda ng Osaka. So, quick history lang, guys, about Chutankaku Tower. This one was built, ang tagal na. So, the original tower was built during 1912 pa. Sunod na pinunta naman ay itong Chutankaku Tower Slider. Kasali na din ito sa ating free admission dahil meron tayong Osaka E-Pass. Aside sa free tower slider ay may pa-free video pa sila na ibibigay nila after ng inyong ride. Eto nga at after ng aming ride ay kinlaim na ng aking husband ang nakuhang mga videos namin. Let's go. Yung tower slider and then dito yung tower deck. So if you plan na mag tower slider, guys, dito pa talaga kayo pupunta sa labas. So dyan naman yung tower deck. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. So itong Osaka Shinsekai. Yan, shopping street siya. Ang ganda. Daanan. Sobrang lapit lang sa amin. Ito may Sugi drugs, guys. Oh, mas mura sa Sugi compared sa Donkey. Yan. Yes. Yan mo lang nalaman. Ayan. The view of Chutankaku Tower at night. Ang ganda. Napaka-vibrant. So, mga lagay, may na-discover kami. Tabi lang ito ng aming hotel, sa Hotel Aeron, guys. Pangalan niya is Kitchen Origin. So, i-check nyo, guys. So, ito yung mga food na binibenta nila, guys. Ayan. Sasarap ng mga food. Oh, ganyan. Tapos, may mga onigiri pa sila. Ang lalaki ng onigiri nila, guys. And, ayan. Busy kakapili ng food. Yan, oh. For 80, okay naman. Ulo, dakuha na yun. Oh, 550 yan. Ang laki. Pwede ditong kumain. Pero, sa amin na lang kami kakain, guys. Ito take out na lang namin. $9.50. Ito yung pangalan niya, guys, oh. Kitchen Origin. Ayan.
So we are back guys and now we are going to Dotonbori. Ayan, nakapag-relax ay nakakain na kami kaya we have energy pa na gumala. So ito pupuntahan natin for tonight. So we arrived here sa may Shinsai Bashi Suji. It's a shopping street, as in like punong-puno ng mga bilihan. So last time na nag-travel kami sa Osaka ay dito kami sa may Shinsai Bashi nagstay. And grabe, if hanap niyo shopping, dito ang perfect place para sa inyo. Why? Kasi malapit lang siya sa Dotonbori, mga shopping street, and then napaka-accessible niya sa airport. So bakit hindi kami dito nagstay? It's because ang mahal ng hotel dito. So comparing before na kaka-open lang ng tourism, afford pa yung hotel. So now medyo pricey siya. So we chose to book sa another location, which is no, as in like grabe, okay din yung location namin for this travel guys. Pero yun na, if hanap nyo talaga ay shopping, this place is a must place to stay. By the way guys, dito sa Japan maagang nagko-close ang mga store, kaya pansin nyo close na yung ibang store. So yes, yung iba nga 8 PM close na. So depende pa din sa store, but most of the stores are closed at 8 PM. GU. As of 9:06 PM, ang daming tao guys, grabe. Full pack. Full pack na full pack ang Dotonbori. We're here sa my Nintendo World.